Mga imports na tinatarget ngayon makuha ng Converge dahil kumpirmado na po ang desisyon nila na palitan si Kyler Kelly. Ayon kay Delta Pineda, nakapag-desisyon sila matapos agad ng laban nila sa Magnolia. Sobrang lala talaga na nangyari dahil tinambakan sila ng Magnolia up by 20 points. Alam niyo naman siguro kung gaano kalaki ang impact ni Clinton Chapman sa Magnolia ngayon at gumanda ng todo ang records nila. Mukhang lumalabas na fit din si Chapman sa system ng Magnolia at napansin ko nga na maganda ang tandem nila ni Lucero sa front court. Mapapasana all na lang ang Converge. Baliktad masyado sa ine-expect ni Delta Pineda. Una sa lahat, hindi naman talaga kasalanan ni Kyler Kelly na ganito ang nilalaro ng Converge ngayon kasi ang nagdesisyon yan si Delta Pineda kasama ng lahat ng nasa coaching staff. Sila ang nagdesisyon na kumuha ng isang import na defensive specialist daw. Di balit na hindi masyadong scorer, basta't gampanan lang niya ang kanyang role na dumepensa kasi ang sabi din na marami naman daw silang scorer sa loob at labas. Nung time na yon, hindi pa naman alam ng Converge na hindi pala maganda ang lalaroin ng mga bata niya. Kalat-kalat ang opensa, walang maayos na depensa, higit sa lahat walang maayos na coaching. Bakit kasi marami ang nag-coach? Bakit kumuha ng Raiko Toroman hindi naman gagamitin? Dapat siguro ang unang buwagin ang coaching staff. Diyan niya nagsimula lahat mula sa pagkuha ng mga players hanggang sa pagpili ng imports. At tungkol nga pala sa mga imports, ayon sa isang source na nagngangalang Sportsball TV na may balak nga raw kunin ng Converge si Andrew Nicholson. Hindi pa raw ito sinasa public dahil hindi pa napafinalize at posible pang mapalitan ng ibang imports. Si Nicholson, siya yung sinasabi nila na nakaaway daw ni Draymond Green. Athletic, may shooting sa parehong short at long range, deep scorer, mataas ang IQ palaban at kabisado ng physicality sa PBA. Yun ang importante, yung hindi na mag-a-adjust. Kung sa versatility lang, mas may bitaw to si Nicholson. At hindi ito kukunin sa Chinese Federation kung hindi magaling. Pangalawang import na posibleng kunin ng Converge ay si CMAC, pero ito isang napakalaking rumor lang muna. Bali plano pa lang, hindi yung talagang nag-reach out sila kay CMAC. Si Nicholson kasi yung unang tinawagan nila, pero what if CMAC nga, mas okay din kung sa athleticism. Mas athletic, mas scorer si CMAC. NBA caliber din to. Isa din siya sa mga naiintriga ngayon sa pagdating ni Ball sa PBA. Anong malay natin? Matrigger din siya na maglaro ulit sa PBA. Exciting siguro kapag naglaban ang dalawa, di ba? Balita ko may budget naman daw ang Converge sa kahit sinong import. Actually, pwede nga rin nilang makuha yung NBA caliber din at former best import galing TNT na si Terrence Jones. Pwede din Quincy Miller. At dahil nagmamadali naman sila na makakuha agad para umangat sa standings, kahit papano, ba't di na lang kumuha ng mga kagaya ni Manute Ball? At eto na nga tayo sa pangatlo. Si Nuni Omot nga raw ay isa din sa mga options dito. Fit naman siya sa Magnolia pero hindi nga lang nakuha ni Omot ang ine-expect na resulta ng gusto makita ni Coach LA. Magaling siya pero hindi bumagay sa system. Pero kung kayo ang coach ng Converge, sino ang gusto niyo makuha bilang bagong replacement import? Kaya pa ba? Mark Kagiwa, pinagsabihan na si Calvin Abueva dahil sa kanyang recent antics at pananakit sa kapwa player. Ayon sa former Ginebra star, magkaiba ang paglalaro na may hard work at paglalaro na marumi. Bagamat walang pinangalanan pero pinost niya to after na matapos ang Converge Magnolia game. Noon pa man, ayaw na talaga ni Kagiwa kay Abueva dahil nga raw dirty player. Matatandaan sa Ginebra, Alaska game, dinagan na ni Kagiwa itong si Calvin para agawin ng bola. At dalawa silang nasa sahig. Inasinta talaga ni Kagiwa ang mukha ni Calvin noon. Marami ang nakapansin na ibang-iba raw si Calvin ngayon. Parang mas lalong lumala. Malakas na ang loob niya na magparinig sa mga SOCMED accounts at malalaking tao pang binabangga niya. At dahil agad naman yung binura ang kanyang pasaring sa SOCMED, hindi na rin nasundan ni Kume ang mga pangyayari. Sa ngayon, hindi mo na ito sineryoso ng PBA pero kapag pinatulan siya dahil sa multiple attempts, baka nga matatapos ulit sa pangalawang pagkakataon ng kanyang PBA career. May punto naman si Kagiwa. Pero may mga tao din na gustong makita ang ganitong antics para naman daw hindi boring ang PBA. Ano masasabi niyo dito?